Sa tanan, nagpasalamat kita po sa opportunity nga gintagan ako sing chance kag pagkatiwalaan sa national officers headed by our national president, si Sir Nixon C. Batius, together with our founder, Mr. Rick Diazis. Kayo ni Rick. Madamo kita salamat kag sa mga members sa tumandok sa Sara Abroad. Thank you so much, guys. Sa mga taga-radio, thank you so much. Kasi tanan pa nga makakita sa video. Well, just to give you a brief idea about this project, actually, ang plan is to provide you information related to health. Okay. Like now, mag-share ako sa inyo about diabetes. Sa ini, madaintindihan ta, no? Sa akong sa awasan Diyos, sa akong masarangan, i-try ko in somehow na i-share sa inyo ang tao nagka-diabetes, kag ano ang reason na nagka-diabetes sa tao, ano-ano ang mga komplikasyon niya pwede matamaan, okay? Kag paano mo mabalaan niya ang isa katao na sa state of condition ng diabetes? Paano niya siya maiwasan? Ano ang treatment? And so on. Well, I will try to deliver topic na ini in a way na maintindihan ka. Kumbaga daw may istorya lang ako sa inyo. Okay? In a way, we are not in a certain room or classroom or sa school. Iniya bilang part, bilang member nyo, bilang officer ninyo, gusto na naman niya samtang na nagadalaga ng or may mga makuha kita, may mga activity kita, may mga project in support of our national officers. So kapasalamat kita ko sa inyo tanan. By the way, para at least may gamay ka mong idea, no, nga ginatag ni sa akon. Actually, ako, medical laboratory scientist. Okay? My name is John Bordamonte, Apologista. A medical laboratory scientist, formerly known as medical technologist. Ang akong niya gamay yung background, I was a clinical instructor maybe 18 years ago sa certain medical institution sa Iloilo. Okay, nag-teach ako nila. And then, the rest of my career or my work is related sa laboratory and specialty ko din sa buong is transfusion medicine. So, gaya namon, kami ang sa likod sa mga diagnosis ng doktor, paano sila mag-establish sa ilang diagnosis, kailangan maagi-anay sa amon. Sa tanan-tanan, sa nagkakalinlaan niya mga balatian. Halimbawa na lang si diabetes. Halimbawa sa mga HIV, halimbawa sa mga leukemia, mga cancer. So, maagi-anay na sa amon. So, mas kabalo kami una before ang doktor. Kumbaga, halimbawa, ang sign na muna, ang manifestation sa patient, ang condition niya, in support, kinailangan sa proof. So, may lab works. So, madalagan sa amin. Well, to start with, okay, gusto ko lang din niya kapi-kapihan na kita guys para ma-relax na si Deji Boards. Para maintindihan tang diabetes, okay. Actually, ang diabetes is a chronic health condition that affects how your body turns food into energy. So chronic, when you say chronic, medyo madugay na, okay, unnoticeable, asymptomatic, okay, dugay na siya, malawig, long lasting. So normally, ang nagkakatabo, most of the food you eat is broken down into sugar, like halimbawa mga carbohydrates, kung ano man ang mga carbo, pasta, rice,
So, pag kinaon na siya, so i-breakdown na sa aton niya. Kaon na siya, diba? I-digest na siya, ulit sa aton niya, kaon, sa aton saliva, matunaw, mag-broken down. Then, ang pinaka-conversion niya sina is glucose. Ang glucose niya, amo na siyang amon niya pinatest. That's why kung isa may mga batian ka mga fasting blood sugar, so ang carbo, ma-break into glucose. Actually, madamo sugar. May fructose, may lactose, basta mga toast mga sugar. So, most of the food you eat is broken down into sugar called glucose and released into your bloodstream. When your blood sugar goes up, it signals your pancreas to release insulin. Insulin acts like a key to let the blood sugar into your body's cell for use as energy. Sige guys, tagaan ka mga idea para mas ma-post ninyo maintindihan. Actually, amo siya kakatabo. Ang, di ba ang atong organ is made up of tissue. Okay. Organ, like liver, heart, made up of tissue. And then, ang tissue made up of cells, group of cells. Okay. So cells, grupuhon mo, may mo siya tissue, ang tissue grupo may mo siyang organ. Well, ang tissue, di ba, grupo ng cells, ang cells, like ang atong red cells, ano siya. So karon ang kakatapos ni, pag magkaon na ang tao, once ang tao magkaon, para ma-burn, para makaproduce ang giimo ginkaon, wala man lang ginakaon para mag-energy lang daw or magkaon lang sa intestine mo. May katuan din, may purpose. Pagkaon mo, metabolize na siya, di ba? Kato na siya sa ating stomach, kato sa liver, muna, okay. So karon ang ma-produce niya na glucose na sugar, kung ang muning mga red cell, ang muning pula mga dugo, kamay lang ng idea. Para maging makatag sa energy sa cell, kinanglan niya bulit sa insulin. So ang insulin, ano na siyang insulin? Usually ang insulin relate or gina-associate pero niya sa diabetes. Hormones na siya. Nga ang hormones, na-produce na sa isa natin ka-organ. Ano siyang organ? Ang pancreas. Ang lapay na walang tawag nila. So, kaproduce na sa insulin. So, normally, ang tao may insulin. Diba? So, actually, duway na sa hormones. Glucagon, insulin. So, dili kita matutok sa insulin. Kaya yung glucagon, kapasaka sa sugar, ang insulin kapababa. Okay. So, buligan na sa insulin ang glucose na mag-burn, na mag-convert into energy, yung ATP. So, pag kulang ka sa mga insulin, tendency magkaroon sa abnormality. Dira na natin nag-start. So, kahit ay mag-aswell, wala nag-work, wala nag-function ng mga cells, yung RBC, kaya yung mga cellular. So, cellular, may imagine ka cell. Ang mata mo, may cell. Ang mga ugat mo da, mga kapilyaran may cell. Ang heart mo, may cell. Siyempre, may blood vessels. So, siyempre sa blood vessels, ang tubo niya, dalagaging mga RBC. So, mismo ang tubo niya na may mga cells na da. Okay? Sa imong kidney, may mga kapilyaran, may mga gagmay na mga blood vessels. So, ang mga da, usually, ang nagkakaproblema. That's why, once nga may abnormality, may mataas ang sugar mo, hindi nakatrabaho ang mga cells. So, madamo siya nga apektado ng mga organs. So, ano nga mga organs? Ang most common nga kung may diabetes ng tao, maapektuhan. Number 1, cardiovascular disease. So, when you say cardiovascular, cardio, heart. So, eventually, maapektuhan ng heart ng tao. Second is kidney disease or ang natawag na diabetic nephropathy. Okay. Kidney, renal, ang bato. So kung may diabetes ka, mapektuhan ang kidney problema. Nerve disease, diabetic neuropathy, nerve, kaugatan mo, neuro, related naman sa inyong mga nervous system. Eye disease, ang unang niya tawag nga diabetic retinopathy. Ang unang sa tao, ang visions niya kakapektuhan.
pregnancy complications, ang mga tawag na mga gestational diabetes, oral complications. Okay. So mga amoy na sila ang normally nga nagkakapektuhan pag ang tao diabetic. Okay lang ako guys, mga katumando. Karon, ang heart disease, nga may heart disease, may cardiovascular disease. Kay over time, high blood glucose from diabetes can damage your blood vessels, as what I have said earlier. So the same principle sa mga kidney, nerve, eye disease. Okay. The same man sa kidney, di ba? Blood vessels man in the kidneys leading to the kidneys becoming less efficient or to fail altogether. Kidney disease is much more common in people with diabetes. So mas common ang kidney. So mo nang bali lang magpakaisa. So mo nang problema pag ang tao diabetic. So ang diabetes guys, may duwa ka klase, 2 types of diabetes. Type 1 diabetes, amo nang ginatawag nga we have type 1 and type 2 diabetes. Ang sa medical na term, ang tawag namin sa type 1 is insulin dependent diabetes mellitus. Ang iba mellitus, isang insulin lugar to diabetes mellitus. Ang isa non-insulin dependent diabetes mellitus. Nga insulin dependent diabetes mellitus because nga ang onset niya, ang pagsugod niya juvenile. When you say juvenile, early of stage, bata pa. Siguro dahil ka-review mga ano na sa type 1 diabetes. Okay. So bata pa sila, dependent na sila sa insulin. Kinanglan nila sa insulin, enough insulin hormones, kung hindi makayas ang lawas, i-introduce ang insulin. Okay. Ga-administer ang insulin. So, if you have type 1 diabetes, your pancreas doesn't make insulin or makes very little insulin. So, ang pancreas natin, wala ka-obra masyado insulin. Di ba, ang ginalinan, ang insulin is hormone. So, ang ginahalinan sa insulin, ang pancreas, so hindi siya ka-produce. Or kung ka-produce man siya, minimal, gamay lang. So, insulin is a hormone that helps blood sugar enter the cells into your, or in your body where it can be used for energy. As what I have discussed earlier. Without insulin, blood sugar can't get into the cells and builds up in the bloodstream. High blood sugar is damaging to the body and causes many of the symptoms and complications of diabetes. Okay, so type 1. Ang onset niya earlier, siguro less than 40, no? Mga bata pa siya, may ara na siya, may mga manifestations na sa diabetes. So, ang ikadua is type 2 diabetes or non-insulin dependent diabetes mellitus. Nga ang type 2 diabetes, ang onset niya at age of 40. Kaya pag edad natin sa 40, kaya hina ng metabolism sa tao. So, pag maghina ng metabolism sa tao, di ba, wala siya exercise, wala nag-burn, kalakaon siya, mahilig sa fast food, carbo. So, tendency, ang normal nga ginuhatag sa insulin parang i-used up sa cell, parang mabuligan ng cell para ma-burn, maging energy sa cell. Ang glucose, ang sugar, wala na ano na siya, kumbaga na overwhelm, kumbaga na lapawan na siya sa cargo, lunod na siya, hindi na siya makaporma. So ang tendency nga ma-introduce ka external, intramuscular, or ano man ang mode of administering sa insulin. So, type 1 diabetes mellitus, juvenile onset, bata, early. Type 2 diabetes mellitus or type 2 diabetes because of diet, food, okay, hindi tama or exercise, nag-increase ang inyong sugar. So, either ways, no, sa duwa, type 1, type 2, may kinahanglan sa insulin. Kag ano tawag sini? Kinahanglan may management. Ang duwa may. Kaya kung hindi, medyo mabudlayan din. Iba nga resort lead into amputation. Kaya tungkol nga gangrenous ng organ, hindi na magpalik. Because
Remember, 34% sa 34 million sa Americans may aras ng posiling ng diabetes on type 2. So normally, sa diet. Okay. Symptoms and risk factors, type 2 diabetes. Symptoms often develop over several years and can go on for a long time without being noticed. So, kung isa ka may alakagali type 2, wala kang kabalo kita, isi lang kita, until nga mag-check kita ka sugar, tagalupok na gali ang sugar, may diabetes ka na gali. It's not type 1, but type 2. Pero hindi mo lang na-notice. Kaya pag edad ka 40, it's better nga, masinawan, mag-check ka sa blood chemistry. Then another is gestational diabetes. So when you say gestational, you always think of pregnant women. Gestational diabetes. Of course, when your body can't make enough insulin during your pregnancy. Like the others, the case ng type 2 diabetes, insulin is a hormone made by your pancreas that acts like K to let blood sugar into the cells in your body for use as energy. So, gestational, kung pregnant na babae. So, dapat pag pregnant ka, medyo mahalong ka man sa sugar. Otherwise, may mga mapiktuan ang mga pregnancy even up to sa delivery. So guys, if paintindi ko sa inyo ang ginatawag na hyperglycemia kag hypoglycemia. Ang hyperglycemia, no, magsiling kang hyper, mataas, glycemia, masing ka glucose, ang mga sugar. Magsiling kang emia, is blood. So hyperglycemia, mataas nga glucose sa blood. So understood na yan. Pero dili kita matutok sa hypoglycemia. Hypo, lower, below, low, glucose, okay, sugar, may sugar, no? Emia, blood, hypoglycemia. Mababa, nagnubo, o mababa ang glucose sa blood. So may danger, may problema. Hypoglycemia, no? Low blood sugar can happen quickly and needs to be treated immediately. It's most often caused by too much insulin. So kung matamaan ka man ka insulin, nag-hypo ka. So kung hypo ka, nag-sugar mo, anong tendency? Siguro daw mo sa inyo experience, gina-hypo. Okay? So, it's most often caused by too much insulin, waiting too long for a meal. Kung natamaan ka lang, regulat mo, limbawa, biway para luto to. Idugay pa sa kusina. Not eating enough, wala ka kakaon, mayo. Or getting extra physical activity. So, kung may mga extra physical activity ka, di ba, sa hypo ka man, hyperglycemia. Okay? So, hyperglycemia symptoms are different from person to person. Make sure you know your specific symptoms, which could include, number 1, shakiness. So, kung sa, di ba, do feel mo, do lain ang matyagan mo. So, gina-nervous ka or anxiety, kapalang mahulay ka, hypo ka. Ang feeling ba lang nga daw nagutman ka? Gutom-gutom ka, chills, clamminess, irritability, or impatience, or irritable ikaw. So, basta, syempre kung daw hypo ka, makarelate din sa ako ng mga tao na nakakita na hypo. Dizziness, difficulty of concentrating, hunger or nausea, blurred vision, weakness or fatigue, anger, stubbornness, or something. So, all those are signs of hypoglycemia. Okay? Now, intindihan nyo na ang niyatawag na hyperglycemia, kag-hypoglycemia. So, mapalapit na kita ako sa mga way or means of determining hyperglycemia and hypoglycemia, or determining the level of your sugar. May ginatawag kita nga A1C test. Siguro most common nga nababatian nyo, glycosylated hemoglobin or hemoglobin A1C. Okay. Ano na siyang hemoglobin A1C? So, ang hemoglobin A1C or glycosylated, ginatest ang hemoglobin sa blood. Pero ang target sini is parang hindi ikaw makalay. Parang bala mo iban ka grabe mag-fast is
bombard niya, birahan niya, excessive or ano na tawag na, extreme fasting, di ba? So kung isa masin kang sugar mo normal. Pero para hindi ka makalusot, ang isang katao, mas mayo magpa-check sa sang glycosylated hemoglobin or hemoglobin A1C. Nga, kay ining hemoglobin A1C, diri ma-determine kung in the past 2 to 3 months, pre-diabetic ikaw or normal ikaw or anong klase ka diabetes may ikaw. Okay. So, hindi ka makalusot. Magiging diabetic control mo na siya. Tawag na, diabetic control. So, ma-check dira kung ano ang imong status or condition 3 months ago, 2 to 3 months ago. Ang A1C below 5.7% is normal. So, pag ang result mo sa glycosylated or hemoglobin A1C is 5.7%, tandaan nyo, normal ka. Pero between 5.7 to 6.4% indicates you have pre-diabetes. Medyo pakanto, kabit-kabit ka naman. And 6.5% or higher indicates you have diabetes. So, naintindihan ng hemoglobin A1C. Now, ang pinaka-common natin, ang fasting blood sugar. Ang mga tawag ni lolo nyo, ni lola nyo, mga kilala nyo. Mapacheck ako na isang FBS ko or sugar ko. So, nag-test nila na ang fasting blood sugar. So, ang fasting blood sugar, I know nga some of you medyo nakintindi kasi nagka-fasting ang tao. Bina-require naman bilang mga medical laboratory scientist, medtech, gina-require naman niya dapat non-per-oil, wala tubig, or from the last meal, maisip ka sa pila ka oras, let's say 8 to 10 hours, na mag-fasting ikaw, usually iban 12 hours, kung may mga lipid profile, kag diretso na ikaw sa laboratory, pa-extract ng blood, para na-check ang mga fasting blood sugar. Okay? So, fasting blood sugar test, this measures your blood sugar after an overnight fast. Okay? A fasting blood sugar level of 99 mg per day, ang na sila ang unit, milligram per day, or lower is normal. Ang 100 to 125 or 125 mg per day indicates you have pre-diabetes. Medyo elevated na naman. And 126 mg per day or higher indicates you have diabetes. So tandaan nyo, mga 99. Okay. So actually, ang reports na is 7 to 110 na siya. Ang yan na normal value. Pero ginaobra na mo na, pala may ginatawag kami nga SI unit. Lain-lain man ang setup sa laboratory. Ini mga milligram per day nga unit din. Sa Amerika ini siya. Pero inang mga millimoles, kung amo na siya, amo na yung practice international. So para mapalaan mo kung 6 ka, kung 8, kung 4, kung 3, kung 5, may conversion factor kami ginagamit. Like 0.055, whatever is your results, yan ipakita sa milligram per day. Like for example na 99, i-multiply mo na siya sa 0.055, magkuha na ng mga results mo either mga 4, 5, or 6 IU per ml. Okay, IU per liter or millimoles per liter. So, kung mataas ang sugar mo, so dira ma-determine niya diabetic mo ng tao. So may araw makitang ginatawag na random blood sugar. Ang mga iba gamit sila sa mga glucometer. Pero ako mas gusto ko ang fasting blood sugar. Kaya minsan din hindi ako rin daw. Hindi man tanan, pero minsan din sugar. So random blood sugar, random. Kanto ka lang sa dapat check. Kanto ka kung hindi. Random. So may araw makitang ginatawag tolerance test. Na fasting ang tao, i-check ang iyang dugo after fasting, paim na siya sa glucose, sa orange, and something na may glucose, after 1 hour, okay, after 2 hours, 3 hours, din na taon ang values ng iyang sugar. So, ang nakita nyo na ang values ng hemoglobin A1C, ang values ng fasting blood sugar, ang glucose tolerance test, may araw na siyang value, kag ang random blood sugar test. Usually, ang random blood sugar test, 200 mg or above, dira mo na siya mapalmayara. Ang 200 hindi ina-alarming. Kasi siyempre, random, mali mo nagkaon ka. So, ang glucose tolerance test may 200 mg or above, diabetic na siya. Depende sa value niya.
So, ang fasting blood sugar, may 126 mg or above, medyo alarming na level. So, mga muna siya mga baseline. Now, paano niya siya matreat? Paano niya siya i-manage? Of course, partner na siya sa doktor ang management, kahit magatag sa maintenance. Okay. So, pero, sa aton yung part, okay, dapat, para nga ma-avoid ang pagsakap sa sugar, syempre, try ta nga i-control ang aton yung pagkaon. Okay, control your meals, at the same time, dapat gina-burn ta man ang ginakaon ta. So, siguro, basically, exercise, consistent exercise. Hindi magiging kung galuya ka exercise, pero syempre, hindi na kita kung paano hindi lang nga nagkapinungko ka lang, or anong kaon, ay datulong, diba? Then, secondly is test your blood sugar just before a meal, and again, 2 hours after. So, i-test nyo daw ang blood sugar nyo. So, test that. Once in a while, visit mo sa lab. Pa-check mo sa doktor, diba? Mayo na yan na, diba? Prevention is better than curing. Third is adjust your medicine based on what you learned from your blood sugar. So, inaya medyo makakahay kita guidance ng mga doktor. And then, fourth, syempre, pay attention to starches. Mga starch na nagkaan yung carbo, such as bread, potatoes, pasta, rice, and sweets in your meals. Ako, ang experience ko is mataas pa mga rice, gabi magpasaka sa sugar ng rice compare sa mga chocolate, diba? Pero mas prefer ko na mga alternative, diba? Mga natural sa pagkaon. Kaya siyempre dapat maging aware kita sa mga ginakaon, especially mga carbo. Sa mga maintenance guys, hindi na ako mag-discuss kasi iyan na isang doktor. At least kinatag ko lang sa inyo ang about sa diabetes. So, to sum up, no? So, para balikan, so naintindihan ta ang diabetes, kung ano siya, anong cause, anong problema, sugar, insulin, anong binalinan, anong mga pagkaon, starches, carbohydrates, anong glucose, anong mga organs niya involved, cardiovascular, kidney disease, nerve disease, eye disease, pregnancy, oral complications, anong classes ng diabetes, type 2, type 1, type 2, okay? Anong hypoglycemia, okay? Anong fasting blood sugar ng katawan. So, fasting blood sugar, ginextrakan ka mo sa blood, ginapag-fasting ka mo. So, I think this topic, guys, is mga pinalangga na tumantok ng Sarah Abroad. Ano siya? Napaka-basic. Okay. So, kung may mga questions ka mo, relate kita sa Zoom, pwede kita ka-exchange ideas. Kung may madugang ka mo, pwede nyo ako buligan kung sino may idea, mag-share ka, mag-input para sa atin. Kaya sa luwat, madami din salamat sa inyo.